Tumaob ang isang SUV matapos madisgrasya sa Lawakan Road sa Baguio City kanina umaga. Sa inisyal na impormasyon ng Baguio City Police, self-accident ang nangyari. Inaalam pa kung bakit ito bumaliktad at kung nakainom ang driver nito. Dahil dito, bumigat ang trapiko sa lugar na nataong kasabay ng graduation rites sa Philippine Military Academy. Walang naiulat na matinding na sugatan o nadamay sa disgrasya. Patay sa Tondo, Maynila ang isang lalaking napuruhan matapos batuhin ng bote. Ang nambato ay isa sa mga kabataang sinito umano niya dahil sa riot. Nakatutok si Jobera Presto. Kita sa CCTV ang mga kabataang ito na nasa gitna ng kalsada sa bahagi ng Moriones Street, Tondo, Maynila, Martes ng madaling araw. Isang lalaking nakaitim na galing ng Center Island ang tumawid sa kalsada. Maya-maya, bigla na lang niyang pinukol ng bote ang isang lalaki na agad namang tumumba. Agad na tumakbo palayo ang lalaking nakaitim. Makalipas ang ilang minuto, nakita na sa CCTV na isinasakay na sa tricycle ang lalaking tumumba kanina. Ayon sa barangay, malubha ang tama ng 41 anyos na lalaki. May pumunta dito na may reporting na namatay na yung biktima. Ang kwento po nila, parang nabasag, yung impact po tumama yata sa singit. Kaya sumirit yung dugo. Ang ugat ng krimen, sinita raw ng biktima ang mga kabataan na nagkukumpulan sa tapat ng kanilang bahay. Isinuko naman ng kanyang mga magulang ang lalaking nambato sa video na isa palang menor de edad. Una daw po siyang binato nun, nakailag lang siya. Pero base sa pagre-review ng CCTV, walang nakita ang barangay na unang binato ng biktima ang mga kabataan. Tumangging humarap sa kamera mga kaanak ng biktima pero isa sa sinisisi nila ang computer shop na nagiging ugat daw minsan ng away ng mga kabataan. Hindi po naiiwasan talaga. Yan na rin po yung sakit namin dito na lagi gabi-gabi, madaling araw, lagi kami nagsasaway dyan, may riot. Kadalasan po riot talaga ang number one na ano dyan. May mga pulis naman daw na nag-iikot sa lugar pero nakakatsyempo ang mga kabataan na wala ng mga otoridad sa oras na nagkakaroon ng riot. Nasa kustodiya na ng DSWD ang menor de edad na lalaki. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Imbes na dumagdag sa problema ng mabasura, inakampanya ng isang grupo ang pag-recycle ng mga tarp at iba pang election paraphernalia. Pero paalala ng isang environment group, ingat lang dahil ang ibang tarp may mga nakalalasong kemikal. Nakatutok si Von Aquino. Tapos na ang eleksyon pero sa iba't ibang lugar sa Quezon City, marami pa ring nakasabit na campaign materials tulad ng mga tarpaulin. Ayon sa Task Force Baklas ng COMELEC, mahigit 600,000 campaign tarpaulins na ang nababaklas nila nationwide as of May 10. Hindi pa kasama ang mga tarpaulinong eleksyon at mga tarpaulin na binaklas ng mga LGU matapos ang eleksyon. Ang COMELEC at Eco Waste Coalition nagtutulungan para sa disposal ng mga tarpaulin. Ang grupong Kids Who Farm na nagsusulong ng sustainable food system sa mga komunidad, nire-repurpose sa mga tarpaulin para maging paso na kung tawagin ay tar pots. Hindi na kailangang i-cut, so ready na siya. Ang ginagawa na lang namin, stapler na lang sa side and then you fold it. Yan, may tar pot ka na. Gumawa rin sila ng instructional video sa social media para maituro ito sa lahat. Nakipag-partner din sila sa Association of Tulungatong Innovative Women Agripreneur ng Zamboanga City para gumawa ng mga bags gamit ang mga tarpaulin at vertical planters. It's a stopgap solution kasi ang nakikita namin, kahit nga yung mga nakolekta na, kung hindi ma-manage talaga yan, it will still go to the landfill, it will still go to our waterways, at ang pinaka-worst noon, maging pollutant siya sa ating dagat. Paalala ng Eco Waste Coalition, mag-ingat. Lalo't ang ilang tarpaulin na ipinasuri nila ay lumabas na sobra sa acceptable toxicity level. Yung mga nakuha namin ay lahat-lahat above the 100 ppm, no? Under the European Commission Regulation number 494 of 2011, no? Lahat ng manufacturers ay pinaprohibit na nila na maglagay nitong mixture na ito sa mga produkto kahit sa plastic
na equal to or greater than 0.01%, no, or 100 parts per million. Anila nakita sa mga tarpaulin ng highly toxic na cadmium na pwedeng magdulot ng cancer at iba pang sakit sa tao. Nakalalason din ito sa mga halaman at hayop at matagal mawala. Maaari naman daw i-repurpose ang mga TARP pero hindi para sa mga pagkain. Pwede sigurong i-pulverize and then gawing panghalo sa hollow block. At kung gagawing paso, huwag tamnan ng fruit-bearing trees dahil posibleng mag-leak ang kemikal at maabsorb ito ng halaman. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Matapos ang eleksyon, umuugo ang posibilidad ng pagpapalit ng liderato sa Kamara at Senado. Nakatutok si Jonathan Andal. Posible kaya ang tunggaliang Martin Romualdez at Pulong Duterte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo? Sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-usapan nila ng kapatid na si third-termer Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang liderato ng Kamara. Sinabihan ko si Congressman Pulong, sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Wala akong candidate for speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Pero tiwala ang mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez na mananatili siya sa pwesto. Sabi ni Deputy Speaker JJ Suarez, meron ng 240 na bagong halal na kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kung titignan natin sa numero at bilang pa lang, sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker ng Kongreso sa susunod na 3 taon. We're very confident with the support na pinakita ng mga partido. Ang mga pumirmang mambabatas galing daw sa 4 na malalaking partido: National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas, at ang partido ni Romualdez na Lakas CMD na may mahigit 100 kongresista. Sumusuporta rin daw kay Speaker ang grupo ng mga party list sa Kamara. Napaka-critical po yung susunod na 3 taon para sa ating bansa at napakahalaga na stable at nagkakaisa ang Kongreso behind our President Ferdinand Bongbong Marcos. Kahapon, nagpulong ang mga lider ng mga partido sa Kamara pero hindi raw yun loyalty check. It's a more of a meet and greet. Yes. Sa Senado, may ugong na sa pagbabalik ni dating Senate President Tito Soto. May ilang senador na raw na kumakausap sa kanya na magbalik sa pwestong hawak ngayon ni Senator Chizzy Escudero. May mga kumakausap sa akin. Mga 3, 4 kausap ko. Ganun lang. And they're saying their peers. They're saying that their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. 13 boto o higit pa mula sa 24 na mga senador ang kailangan para maluklok na Senate President. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Isa sa aabangan kung paano boboto ang 4 na pares na magkakapatid sa Senado, gaya ng magkapatid na Raffy at Erwin Tulfo, Alan Peter at Pia Cayetano, Mark at Camille Villar, pati na sina Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.